Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw at magandang umaga ng linggo. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo po tayo ng lockdown at nakakaroon na po tayo ng pagkaka-miss sa isa't isa sapagkat nakami-miss din po na tayo hindi nakikita-kita sa ating mga churches. Higit ako po sa aking mga estudyante, nami-miss ko na rin ang ating ginawang mga pag-aaral. Pero habang tayo ay nasa yugtong ito ng pagkakaroon ng lockdown sa ating mga tahanan, ay gamitin ninyo ang pagkakataon ito upang mag-aral, magsaliksik, magdagdag ng kaalaman sa salita ng Diyos upang pag dumating ang pagkakataong may magtanong sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala, sa ating Diyos, ay masasagot natin. Katulad ng sinabi ng Pedro, tayo laging maging handa sa lahat ng pagkakataon na ipahayag ang ating pag-asang tinanggap mula sa Diyos. Kaya kaysa anumang bagay ang inyong gagawin sa mga panahon ito, habang kayo nasa inyong mga tahanan, ay magsaliksik kayo, magbasa ng Biblia at maghanap ng ibang mga babasahin na magpapaunlad sa inyong kaalaman. So umagang ito ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at tatalakay po ako ng isang talakayin na inaasahan ko po makatutulong sa bawat isa, sa lahat ng makaririnig, makapanonood ng mensaheng ito ay makapagdulot nawa ng biyaya sa inyo ang ating aralin sa araw nito. Pero bago tayo magsimula, tayo po yung po at manalangin. Minsan pa, O Diyos, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, kasalanan, sa isip, salita at gawa. Sa iyong harapan kami humihingi ng iyong kahabagan, ng paglilinis ng aming mga kaluluwa, buhay, kaisipan at puso sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. Kami ay maging malinis sa iyong harapan. At sa araw na ito, basbasan po muli ang aming pag-aaral na isasagawa sa umagang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito ay pamamagatan po natin ang atin pong talakayin ng ganito. Our message for today will be entitled United as One. Again, United as One. Akin pong napansin na sa loob po ng panahon na tayo ho ay binigyan ng instruction ng ating pamalahang manatili sa ating mga tahanan upang makaiwas sa anupang karagdagang kapahamakan dahil sa coronavirus. Marami po ako napansing naging reaksyon, naging ginawa ng maraming mga kababayan natin. Meron po mga kababayan natin na natili sa tahanan. Meron po mga kababayan natin na hinahanapan ng butas ng kahinaan ang mga programa ng gobyerno at ito'y kanilang sinisiraan. May mga politiko na sinasamantala ang pagkakataong ito upang i-take advantage, upang ihain ang kanilang mga motibong pampolitika. Subalit sa kabila nito, may mga tao rin naman na nagdo-double time sa pagtulong sa ating mga kapuspalad ng mga kababayan. Maraming nagugutom. Ako nga po yung natutuwa doon sa isang hamon na initiate ng isang kababayan natin, ang Mayaman Challenge. Marami pong tumugon doon ng mga mayayaman, nagsisiyante, at maging mga pangkaraniwang mamamayan ng bansang ito ay tumugon. Bagamat medyo may kayabangan at rap ang dating ng kanyang approach, pero hindi maitatanggi
na ang kanyang puso ay nagnanasa na makatulong sa ating mga kababayan. Akin pong hinahangaan ang kanyang pagsasakripisyo. Hinahangaan ko yung kanyang layunin na makatulong sa ating gobyerno. At dahil dito, maraming kababayan natin ang natutuwa. Meron namang nagagalit dahil sa naging approach na ito ng ating kababayan ito. Gayunpaman, sa iba't ibang mga reaksyong ito, bilang mga mananampalataya, mga kapatid sa Panginoon, ano ba ang dapat nating maging reaksyon habang tayo ay naghihintay na matapos ang krisis nito? Siguro maganda nating pag-aralan ang isang pangyayari sa Biblia o sa Bible na dumaan din po sa isang krisis, matinding krisis. Sapagkat ang krisis na ito'y tumutukoy sa isang pangyayari sa aklat ng Esther na kung saan dumaan sila sa matinding krisis sapagkat nalagay sa balag ng alanganin ang kanilang mga buhay. At upang maunawaan natin ito, nais kong basahin ang Esther chapter 4 verse 15 to 17. And it says, Then Esther bade them return Mordecai this answer, Go, gather together all the Jews that are present in Susan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went this way, and did according to all that Esther had commanded him. Sa Tagalog po, na magkagayon nagbalik ng sagot si Esther kay Mordecai, o kay Mordecayo, ikaw ay yumaon, pisanin mo lahat ng Hudyo na nakaharap sa Susan, at ipag-ayon ninyo ako, at huwag kayong magsisikain o magsisiinuman 3 araw, gabi o araw. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon ding paraan, at sa gayoy papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan, at kung ako'y mamatay, ay mamatay. Sa gayoy yumaon si Mordecayo at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya. Ano ho ba ang background ng mga talatang nabanggit at nabasa ng inyong lingkod? Dito po sa aklat ng Esther ay masusumpo natin ang isang pangyayari, nagkaroon ho ng isang krisis sa kanilang kapanahunan. Si Reyna Esther po ay pangalawang reyna na naging asawa po ni Haring Aswero. Yung una niyang asawa na reyna na si Vashti ay kanyang tinanggal sa pagkareyna sapagkat naging matigas ang ulo. Hindi marunong sumunod at nagdala ng kahiyan sa pangalan ng hari. At dahil dito, pinalitan siya ng panibagong reyna at ito ay si Reyna Esther ang pumulit. Si Reyna Esther ay may pinsan na si Mordecai na siyang tumulong upang mapalapit sa hari, si Queen Esther. At nung naando na siya sa trono, naging queen na siya, si Mordecai ay patuloy na sumubaybay at umagapay sa kanya. At may pagkakataon po na nagkaroon ho ng kautusan ang punong ministro ng mahal na hari, na walang iba kundi siya man, na lahat ho ng mga tao sa panahon yun ay magbibigay galang yuyukod sa hari, at ang sino mang hindi susunod ay paparsahan. At dumating po ang yugto, nagtagpo ang landas ni Mordecai at ni Haman. At hindi yumukod si Mordecai sapagkat sa mga Hudyo po ay tangi ang Diyos ang kanilang niyuyukuran. Bawal sa kanila at laban sa kanilang prinsipyo ang yumukod kahit kanino.
At dahil po dito nagalit si Haman sapagkat hindi nagpapasakop sa kanya si Mordecai at ang kanyang mga kababayan. Dahil doon, gumawa po ng issue si Haman sa harapan ng hari. Nagdala siya ng malaking bahagi ng pera at ilagay sa kabantipan ng hari. At kabangyaman, I should say. At hiniling niya sa hari na gumawa ng isang kautusan upang patayin ang lahat ng mga Hudyo sapagkat sila hindi marunong sumunod sa kautusan ng hari. At nakumbinsi po ang hari. Gumawa siya ng isang kasulatan, tinatakan ng kanyang singsing, at ito'y ipinadala sa bawat lugar na nasasakupan ng Haring Ahasuero. At dahil po dito ay nagkaroon ho ng matinding krisis sa buhay ng mga Hudyo. Nalalagay sa balag ng alanganin ang kanilang kinabukasan. Sila'y ipapapatay ng walang laban sapagkat ayon doon sa kasulatan na ipinagawa ni Haman ay patayin lahat ang mga Hudyo ng walang laban. At dahil po dito nagkaroon ho ng malaking krisis na kinaharap si Queen Esther at si Mordecai sapagkat sila'y mga Hudyo. At dahil dito nung malaman ni Mordecai ang krisis na ito, kapag dakang naghubad siya ng kanyang damit, tagsuot ng sako, taglagay ng ubo sa ulo, ayon po sa chapter 3, at siya ay pumunta sa may pintuan ng palasyo upang mapansin ni Queen Esther upang siya ipatawag at maiparating ang kanyang naisin. At napansin nga siya, hindi siya nabigo, at kapag daka si Queen Esther ay sinugo si Hatak na kanong kamay ni Queen Esther. At ipinarating kay Mordecai kung bakit siya nandoon. At sinabi naman ni Mordecai, dalhin sa kay Queen Esther ang sulat. At pagkatapos basahin, ay ibalik sa kanya ang sagot. At dito po sa chapter 4 ay binasa ni Queen Esther at nakita niya na mayroon niyang batas na ipapapatay ang lahat ng Hudyo. Subalit, ang sabi niya, hindi pa panahon upang umarap sa hari. Maaring ako ipapatay ng hari kung ako'y harap sa kanya ng wala sa panahon. Subalit, muling sinugo ni Mordecai si Hatak at naggumawa muli ng mensahe at ipinarating kay Queen Esther. Sabi niya, marahil kay inilagay ng Panginoon sa posisyon yan ay para sa pagkakataong ito. Kung hindi ka kikilos, maring ikaw ay kasama rin mamatay. At dahil dito, pagdating po sa chapter 4 verse 15, ay hinamon niya si Mordecai na utusan ang mga Hudyo at ang kanyang mga kasamahan sa loob ng palasyo. Sabi ni Reyna Esther ay mag-aayuno, hindi sila kakain sa loob ng 3 gabi, 3 araw. At siya'y lalapit sa hari, kung siya'y mamamatay, ay mamatay na. At sila'y nagkaisa na gawin ito. Ngayon po ay nasa crisis po tayo. At marami po ang nag-iisip kung ano ang dapat gawin sa crisis na ito. Ang naisip ng iba ay sirain ang programa ng gobyerno. Hanapan ng butas upang ang tao ay magpuyo sa galit at patalsikin siya sa pamumuno. Nakita ko po ilang mga celebrities at kinalulungkot ko yung isang celebrity sa grupong ito ay aking hinahangaan. Subalit nakita ko sila'y promotor upang patalsikin ang ating Pangulo. Dahil di umano ay para hubagang walang ginagawa ang ating Pangulo sa krisis na ito. Nakalulungkot po ang bagay na ito. Pero hindi ata naunawaan ng marami sa atin. Ano ba ang krisis? Ito ba ay ginusto ng ating Pangulo? Ito ba ay ginusto natin? Ito ba ay ginusto ng ibang mga bansa? Siguro dapat nating unawain sa isang simpleng kapahulugan. Ano ba ang krisis? At ito po ang aking natuklasan sa mahabang pag-aaral, panahon ng pag-aaral. Sa salita ng Diyos at maging sa sinulat, sinabi ng mga dakilang mga mangaral na pumanaw na. Subalit may mga naiwan silang kalaman
ng akin hong pagsama-samahin at sinabi ng salita ng Diyos at ang kanilang mga kalaman. At tinignan ko ang sarili kong pag-aaral. Nakabuo po ako ng ilang mga bagay para tugunan ang krisis na ito. Ang krisis ay masasabi po nating it is an event over which we have or had no control over. Write it down. Crisis is an event or circumstance over which we have no control over. Ang krisis po ay isang pangyayari na kung saan po wala ho tayong kontrol. Ibig sabihin, hindi natin kayang kontrolin ang pagdating ng krisis, kung kailan ito darating at kung kailan ito mawawala. Kaya po, kung gagawin nating magsisihan, magturuan, magbangayan, dahil may krisis, nagkakamali po tayo. Wala pong tao sa bansang ito ang nagkaroon ng nasaing magkaroon ng ganitong krisis. Sino sa atin na magkakagusto magkaroon ng COVID-19? Na pag ikay nahawaan na ikaw ay maaaring mamatay sa loob ng ilang mga panahon. Pero ito'y dumating. Kaya masasabi ko po na crisis is an event over which we have or had no control over. Number 2, point. The only thing over which we have control is our thought and action. Again, the only thing over which we have control over is our thought and action. Kung meron man ho tayong pwede nating kontrolin, ayun yung ating pag-iisip at ang ating kilos. So, ang ibig sabihin, dahil ngayon po ay may krisis na hindi ho natin out of our control, ay kontrolin ho natin yung ating pag-iisip at ang ating mga kilos. Sa halip na po tayo ay magbigay ng mga negatibong komento sa ginagawa ng ating Pangulo at ng gobyerno, how about to give them moral support? Sabihin natin sa ating Pangulo, alam namin hindi mo kaya, pero maganda ang iyong plano. Pero habang ginagawa mo ang planong yan, kami itutulong sa iyo. Nakalulungkot po sapagkat marami yung politiko sa Senado at sa iba pang local executive hindi agad sumusunod. Salamat po. Meron pong mga batang politiko na kapag dakay tumupad sa kanilang tungkulin. Pero yung po ilang matatanda na natin sa Senado, iba ho ang naging action. Sabi nga ho ng isang senadora, dapat ang ating health ay mayroong pondo, dapat ganito ang gagawin sa ating health, ganyan-ganyan, sa ating mga frontliners. Pero ang tanong po, saan kukuha ang Pangulo ng budget para doon? Natapos na ang paggawa ng budget sa taong 2020. At kung sakaling pakailaman, i-realign ng ating Pangulo ang mga budget sa mga proyektong may sinasakatuparan na at planong gawin ng iba, makakasuhan siya ng grab kung ito'y dalahin dito sa ating krisis sa pondo sa health. Malibang bigyan siya ng emergency power. At salamat. Bagamat nung una ay nagdadalawang isip ang ibang mga senador at kongresista ay nakumbinsi rin magbigay ng emergency power sa ating Pangulo. At dahil doon, magagawa na ng Pangulo, ma-realign ng budget para dalahin sa Health Department. Subalit hindi ganun kabilis ang pagpamumudmod, pag-acquire, pag-purchase ng mga kailangan, ng mga PPEs, ng mga mask, face mask at iba pa. Pero yung iba ay nagmamadali na para bagang sa palengke lang mabibili ang lahat ng bagay dito. At pinupulaan nila at nagiging mabagal daw ang pagkilos ng Pangulo. Tayo nga, mga magulang, mga kapatid sa ating pamilya, pag nagkaroon tayo ng krisis, kaunti lang na krisis,
kinapos sa budget. Hindi tayo agad makabayad ng ating mga bayarin. Kasi maghahanap pa tayo ng pondo para doon. How about ang ating Pangulo? Ang ating pamahalaan? Milyon, daang milyon, 100 milyon ang mga Pilipino. At di umuno 18 million ang dapat tulungan financially. Kaano karami yung 18 million? Kaya ho, tama ang ginawa ng ibang mga kababayan natin. Yung ating mga may perang kababayan. Natutuwa ako doon sa isang challenge, mayaman challenge, bagamat very rough ang dating ng kanyang method o ng kanyang pamamaraan. May kayabangan, pero nakita ko sa kanyang motive at sa kanyang naising makatulong, ay taus-puso siya na gusto talagang matulungan ang ating mga kababayan. Nakakatuwa pong makita ang mga bagay nito. At marami pong na-challenge. Even yung mga pangkaraniwan nating kababayan, hindi naman ganun kayaman, ay bumili din ng bigas at mga groceries para ipamahagi sa ating mga kababayang na lockdown, na wala hong trabaho, na mahihirap lamang. Kaya nga ho napipilitang lumabas dahil nagugutom. Pero tama ang ginawa ng ating kababayan ito, na mahagi ng maraming bigas, truck, libo-libong sakong bigas upang ang mga kababayan natin manatili sa kanilang mga tahanan. Tama po yung isang politiko sa Gimba, isang mayor doon na dinalahan ng bawat bahay ng isang sako at isang manok. And then araw-araw ay darasyon ng gulay para masigurado mo lang lalabas ng tahanan. Ang gandang action po yun. Kasi po, marahil naunawaan ng mga politikong ito na at mga kababayan natin ito na crisis is an event over which we have or had no control over. And the only thing over which we have control is our thought and also our action. Kaya nga ho siguro kung ano yung kayang gawin ng mga kababayan natin ito, ayun ang kanilang ginawa. Dahil yun ang kanilang control. Kaya nilang kontrolin ang kanilang pag-iisip, ang kanilang kilos. Kumilos sila na mahagi ng maraming bigas. Pero yung iba po, negatibo. Nagpapasa ng mga fake news na sa halip maka-build up ng moral ng ating mga kababayan at ng ating pamahalaan, ay nakakapag-down lalo higit sa mga frontliners natin. Nakakawa po. Hindi ko po maiwasang lumuha habang pinunood ang panawagan ng mga nasa frontliners, ng mga nurses, ng mga doctors, na marami nang namatay. May mga pamilya din sila. Pero hindi sila makatigil sa bahay nila alang-alang sa ating kapakanan. Kaya nga po, dapat kontrol natin ang ating mga pag-iisip. Ang ating kilos, dapat ng positibong bagay ang ating ibahagi sa panahon ito sa ating mga kababayan, sa ating bayan. Sapagkat, pag ginawa natin yan, mas mabilis tayong makakaahon sa krisis nito. Iikli ang panahon ng lockdown. Subalit kung tayo magiging matigas ang ulo, kung tayo po'y magiging pasaway, kung tayo po'y magiging pessimistic lagi at negatibo, hahaba po ang lockdown na ito. Uulitin ko po. Crisis is an event over which we have no control over. Number 2, the only thing over which we have control is our thought and action. Point number 3. Crisis has always been a source of development and growth. Write it down. Crisis has always been a source of development and growth. Ang krisis po ay laging nagdadala sa atin at pinagmumulan po ito ng paglago at pag-unlad ng ating mga sarili. Bakit ko po nasabi yan? Tingnan natin ang mga subpoints ng point number 3. Subpoint number 3, A. Crisis creates unity. Write it down. Crisis creates unity. Dito po sa aklat ng Esther, nung magkaroon po siya ng crisis, na maaaring mamatay silang lahat dahil sa kautusan ng hari, dahil sa paggaganyo ni punong ministro Haman
dahil siya may masamang motibo, ipapapatay ang lahat ng mga Hudyo. Nagkaisa. Dahil sa krisis na ito ay nagkaisa ang mga Hudyo upang manalangin, upang mag-ayun. Bangat wala ho dito yung salitang prayer. Ang nakalagay lang ho dito ay sila'y nag-ayun. Pero habang sila'y nag-aayun, ay assuming na sila'y nananalangin, nangungusap sa Diyos. Ina-assume ko po na gano'n ang kanilang ginagawa. At hindi po lamang si Queen Esther at Mordecai ang nag-pray and ang nag-fast for 3 days and for 3 nights. But also, all the Jews, they were fast 3 days and 3 nights. At dahil po doon, nakalapit si Queen Esther sa hari, hindi siya pinapatay. Malayo pa, ginawad ang setro ng hari at siya ay binigyan ng pabor. Tanungin ko nung kahilingan at sinabi ni Queen Esther ang kanyang kahilingan. So, makikita natin, during the time of crisis, in the time of Queen Esther, sila ho ay nagkaisa. Because of this crisis, they became united. They become united. Sila ho ay nagsama-sama, nagkaisa. They unite. Ang krisis na ito ay naging sanhi upang sila'y magkaisa. Kaya ho sa ating panahon ito ay you need to be united sa mga positibong bagay. Tularan natin ang ating mga kababayang isinasakripisyo ang kanilang buhay upang makatulong, upang maibsan ang krisis na ito. Subpoint 3B. Crisis creates community. Again, crisis creates community. Nung nagkaroon po ng crisis, nagsama-sama po ang mga Hudyo. Tinipon nila ang bawat pamilya at sila po ay nagsama-samang nag-ayuno. Ang reyna at ang kanyang mga dama ay nagsama-sama upang mag-ayuno. They created community. Gumawa sila ng komunidad upang mag-ayuno. Ito'y dahil nagkaroon ng crisis. Kaya ho sa ating panahon ito, gumawa tayo ng maliliit na community upang gumawa ng plano upang makatulong sa krisis nito. Nakatutuwa noong panahon po ng pagsabog ng bulkan, ng Taal Volcano, marami pong mga kababayan natin ang nagtipon-tipon, yung pong mga magkaklase ng high school, magkaklase ng elementary, hindi na sila nakita-kita. Subalit dahil sa krisis, sila po ay nagtipon-tipon, nag-create ng community, nagplano, at nagdala ng mga relief goods sa bayan ho ng Batangas. Ako po ay taga Batangas at ako po ay nagpapasalamat again sa mga kababayan nating tumulong during our crisis in my hometown. At ako ay natutuwa sapagkat marami ho ang nagtipon-tipon. Kabataan, ng mga responsible, mga katatandaan, gumawa sila ng mga community, pinagsama-sama ang kanilang mga makakayanan upang makatulong sa aming bayan ng Batangas. Ngayon po ay marami tayong sumisigaw ng mga kababayan dahil sa gutom. Hindi makapanatili sa kanilang tahanan. Kaya, hinihiling ko po dun sa mga may kakayanan na mag-share ng inyong makakayanan. Naalala ko po, nung krisis sa Batangas, ang panganay ko pong kapatid ay kinausap ang kanyang mga kliyente sa kanyang tindahan at humingi ng donation, bigas at groceries. At kasama po ako nag-distribute nito sa Batangas. Nakita ko po ang mga kababayan ko na
natutuwa dahil sa tulong ito. Kaya nawa sa panahon ito ay magsama-samang muli tayo para magtulungan. Crisis creates unity. At the same time, crisis creates community. Subpoint 3C. Crisis creates solidarity. Crisis creates solidarity. Alam mo ninyo, nakita ko ang pagiging solido ng samahan ng mga kababayan natin nung dumating ang krisis ng pagsabog ng Taal Volcano. At even now, may ilang mga kababayan tayo na talagang araw-gabi nagsasama-sama, nagtutulong-tulong para magripa ng mga groceries, mga bigas para ipadala sa mga nangangailangan. Solid silang kumikilos. Lalo higit ang ating mga frontliners. Sila ho ay matatag na naroon sa ating unahan. Kumikilos, sama-sama upang iligtas ang marami sa COVID-19. Kaya ako'y patuloy na humahangat sumasaludo at nananalangin para sa kanila. Kaligtasan. Subpoint 3D. Crisis creates empathy. Again, crisis creates empathy. Marami ho nagsasabing, nahabag ako, naawa ako sa mga nagugutom, pero walang kumikilos. Hindi naman kinikilos ang kanilang mga kamay. Pero, pag sinabi pong empathy, pag ikaw ay nahabag, dapat ang kasunod nun, may kilos kang gagawin. Magbibigay ka ng tulong. At natutuwa po ako sa isa nating senador. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Na kapag daka, nung makita ang krisis na ito na lumalala, nagbigay agad ng tulong. Ginamit ang kanyang foundation upang kumuha ng tulong. At ito'y nagtagumpay. Bukod sa kanyang pera, ginamit, ay maraming tumulong din sa kanya. Nakakatuwa po kung gano'n. Ipinakita niya ang kanyang empathy sa ating mga kababayan. Pero yung iba hong senador na nangako nung araw ng eleksyon, sinasabi nila na minamahal ko mga kababayan. Mahal ko kayo. Pag ako'y nanalo, tutulungan ko kayo. Ganito ang aking gagawin. Natulong sa inyo. Pero nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila? Subpoint 3E. It reveals your true conviction, belief, and true attitude. Ang krisis po ay inilalabas niya. Inihahayag niya ang tunay nating conviction, paniniwala, at ang ating pag-uugali. Alam mo ninyo, sabi nga ng mga politiko, pag ako'y nanalo, ganito ang gagawin ko, tutulungan ko kayo, ganyan-ganyan. Pero ngayong may krisis, lumabas ang tunay nilang pag-uugali at ang kanilang conviction. Nakakalungkot po, sa halip na tulungan ng gobyerno sa kanyang programa, ang ating Pangulo, kinriticize pa. Nakakalungkot nga po, nalagay sa balag ng alangan yung ating mga doctors, ng ating pong mga nurses, even ating mga sundalo at pulis. Dahil pong inaangkat na 1,000,000 na PPEs ay kinwestiyon pa at nilagyan pa ng kulay na ito daw po ay overpriced. Habang ito'y nakita at nabasa ko at napakinggan ang kritisismong ito, sabi ko, kapag pinigil ng kumpanya ang pagdi-deliver nito, malalagay sa balag ng alanganin ng ating mga frontliners. Sa panahong ito, hindi na kailangan ng ganong mga side comment. Kaya, yung senador na yun,
Nawa ay magising kayo, Senadora. Maliho ang inyong ginagawang ito. Inilalagay ninyo sa balag ng alanganin ng ating mga frontliners. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Hindi umurong yung company na kinuhanan ng ating gobyerno. Nung akin pong imbestigahan, hindi pala naman po overpriced. 1.5 ang halaga, pero ito isang kompleto. Napakamura po kung tutusin. Kaya ho, salamat sa Diyos. Ipinakikita ng krisis kung sino ang totoong merong pagmamalasakit sa bayang ito. Ipinakikita ng krisis na ito kung sino talaga ang may tunay na pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Salamat. Sa susunod na eleksyon, alam na namin ang aming gagawin. Nakita namin ang tunay ninyong kulay. Nakita namin ang inyong paniniwala. Dahil sa krisis na ito, nakita namin ang tunay ninyong pag-uugali. Sana mga kababayan ko, maging lesson sa atin ito. At ako'y sumasaludo, papasalamat sa ating mga ibang mga mayayamang kababayan. Yung iba nga, sabi ng isa, ibinenta ko na yung aking bahay para makatulong na. Bagamat sinasabi ho sa Bible na ang ginawa ng kanang kamay huwag nang malaman ng kaliwa. Pero may pagkakataon pong kailangang ipahayag ito upang encourage ang marami na gawin din ang mabubuting bagay nito. Subpoint 3 F. Crisis, it brings you back to the simplicity of life. It brings you back to the simplicity of life. Alam mo ninyo, sa panahon ito, walang mayaman, walang mahirap. Pare-parehas tayo man. Sabi nga ho dun sa Italy, tinapon na nila sa kalye yung kanilang pera. Maraming pera. Nakita nila, darating ang yugto na wala palang silbirin ang pera. Gano'n man ito karami. Pantay-pantay tayo ngayon. Isang simpleng buhay lang pala talaga ang kailangan para tayo makaraos sa mundo ito. At ang krisis, ipinakikita ito sa atin. Ngayon, nagtitiis tayo na pwede palang mabuhay sa talbos ng kamote lamang, sa sardinas lamang. At pwede pala tayong mabuhay na hindi tayo gumagala, nanonood ng sine, at iba pa. Crisis brings you back to the simplicity of life. Subpoint G, 3G. It brings you back to your spirituality. Crisis brings you back to your spirituality. Nung dumating po ang crisis nito, ang dami pong tao ang nananalangin. Ang iba ho lumalabas ng kalye. Sa ibang bansa, makikita mo, nasa kalye, sila'y lumuluhod sa mga parke upang sila'y dumaing sa Diyos. Marami ho ang tumatawag sa Diyos sa Facebook. Makikita mo ang mga pronouncement ng maraming tao. Sa kanilang mga Facebook account, makikita mo ang salitang Diyos, Lord, na nung araw ay hindi karaniwan ito na nakikita. Even nga ho yung isang doktor na atheist, habang siya gumagawa ng isang may sakit na COVID-19, napatunayan niya na talagang mayroong Diyos. At marami ho ngayon ang nagnanasang makabalik sa kanilang mga churches at makasamba sa Diyos. Namimiss nila ang fellowship, ang presence of God in the midst
of His people. Kaya crisis brings you back to your spirituality. Marami yung ngayon natutong manalangin at magbasa ng Bible na dati hindi nila ginagawa. Alam mo ninyo, pag minsan kailangan natin ng crisis upang tayo magising. Alam po, inalaw ng Lord ang bagay na ito upang gisingin ng mga Pilipino sa pagkalimot sa ating Panginoon. Naalala ko po yung sinabi sa Matthew chapter 7. Aanin mo ang dalawang kamay kung ikaw na may matutungo sa impyerno. Mas mabuti pa ang isang kamay na sa langit ka mapupunta dahil ikaw ay umiwas sa kasalanan. Dahil ikaw ay natakot sa Diyos. Kaya nga, aanin mo ang maraming tao kung wala namang pagkatakot sa Diyos. At least, kahit papaano ngayon sa krisis na ito, marami ho ang nagbabalik loob sa Diyos. Crisis brings you back to your spirituality. Alam mo ninyo na talagang nakatutuwa sa kabila ng krisis na ito na mga tao ho ay natututong magkaisa, mag-create ng community, magkaroon ng solidarity, at magkaroon ng empathy. Alam mo ninyo, hindi ko makakalimutan, noong pagsabog ng Taal Volcano, truck na bigas ang galing Nueva Vizcaya, at meron hong banner na nakalagay. Ang nakalagay po dun ay Isabela loves Cavite and Batangas. Nung makita ko ito, hindi ko mapigilang lumuha. Alam niyo kung bakit? Nakita ko ang pagmamalasakit, ang empathy, ang pagmamahal ng mga taga-Isabela sa Cavite at sa Batangas na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan. Hindi lang po ang Isabela, ang Pampanga, Tarlac at lahat ho, ang Baguio, ang lahat ng mga bayan-bayan ay nagbigay ng kanilang empathy, ng kanilang concern, pagmamalasakit sa aking bayang Sinilangan. Kaya maraming salamat sa inyo, aking mga kababayan. Hindi ko makakalimutan ang inyong tulong sa aking bayang Sinilangan, ang bayan ng Batangas. Crisis creates unity, creates community, solidarity, empathy. It reveals your true conviction, belief, and attitude. It brings you back to the simplicity of life. And it brings you back to your spirituality. Brothers and sisters, sa akin nung pagtatapos, nais ko pong ipaunawa sa inyo na ang aklat ng Esther matapos gawin at i-apply ang mga prinsipyong ito sa kapanahonan. Nagkaroon sila ng pagkakaisa, nagkaroon sila ng solidarity, nagkaroon sila ng pagmamalasakit sa isa't isa, nagkaroon sila ng pagharap sa Diyos sama-sama. Wala ni isa sa kanila hindi humarap sa Diyos at nanalangin at nag-ayun. Nakita nila na kailangan talaga nila ang Diyos. At dahil po doon, ayon po sa kasaysayan ng Esther, silang lahat ay nakaligtas, walang napatay sa kanila. Sapagkat sila ay binigyan ng hari ng karapatang lumaban sa sino mang magtatangka sa kanilang buhay. At dahil doon, sila ay natiling buhay at matagumpay. Why? Sapagkat hindi ho sila nagsisiya during the time. Hindi nila hinanap kung sino ang pwedeng sisihin. Wala ho sa kanila ang nag-pointing fingers. Hindi ho katulad ngayon. Marami ho ang gustong manisi. Maghanap ng kahinaan ng ating gobyerno upang maisulong kanilang agenda. Pero mga kapatid,
hindi kayo magtatagumpay. Ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat ng mga Pilipinong may takot sa Diyos ay nananalangin. Nagpupuyat para ipanalangin ang bagay dito. Kami ho, ako po, at kami naniniwala that crisis is an event over which we have or had no control over. The only thing over which we have control is our thought and action. Crisis has always been a source of development and growth. Dahil po kapag may crisis creates unity, crisis creates community, crisis creates solidarity, crisis creates empathy. It reveals your true conviction, belief, and attitude. It brings you back to the simplicity of life. And last but not the least, it brings you back to your spirituality. Brothers and sisters, fellow Filipinos, let's be united as one. Control your thoughts and action. Think positive. Let us boast the morale of our frontliners and even our president and his subordinates. Let's offer help to the needy and the less fortunate. Marami ho ang nagugutom. Ini-encourage ko po sa mga mananampalataya kung sa iyong area ay mayroong nangangailangan at mayroon ka namang pwedeng tulong, extend your hand to them. Panalangin din natin ang ating pamahalaan ay maging matatag sa kanyang pagharap sa krisis na ito. At ako po'y naniniwala sa pamamagitan po ng katotohanan ng ating pinag-aralan, sa sinasabi ng Diyos, kung gagawin lang po natin ang ating tungkulin, magtatagumpay po tayo. Malalaking bansa bumagsak dahil po sa krisis na ito. Marami ho sa Italy, sabi nga ng kanilang pinuno, sila'y bigo, tanging ang Diyos na lang sa itaas ang kanilang inaasahan. Habang siya'y umiiyak. Halagang ang krisis ay nagdudulot din ng mabuting bagay kahit papaano. Brothers and sisters, once again, let's be united as one. Let's help our government. Let's help our fellow Filipinos sa iba't ibang pamamaraan. Ako po bilang pastor, ginagawa ko po ang aking makakaya upang makatulong sa ating bayan sa iba't ibang pamamaraan. Oo, wala akong perang nakatago upang ibili ng maraming bigas. Pero may mga kalooban Diyos sa akin na pwede kong gamitin para makatulong sa aking bayan nila na sinila. To God be the glory. Again and again, I say, let's be united as one. Let us pray. Heavenly Father, we just want to thank you, God, for your faithfulness to us. Thank you, Lord, for your kindness and mercy. Thank you, Lord, for your forgiveness. And thank you, Lord, for your provision. Thank you, O God. In Jesus' name. Bless your people. Bless this land. Bless the Philippines. Lord,
Allow us to overcome this crisis. Enable us, Lord, to defeat the COVID-19 and give us a humble heart and help us to obey our President and submit to his administration. Bless us all, O Lord. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga susunod na oras at araw. Payapa po kami dahil kami ay hawak mo sa iyong mga kamay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, at sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Sa susunod pong linggo, makita-kita po muli tayo at magkaniig sa ganitong oras at sa channel na ito. To God be the glory, sa kanyang papuri at pasasalamat sa lahat ng bagay na nagaganap. Sa mabuti o masama, mananatiling siya ay Diyos. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all.